Okay, so ChatGPT, kaya ako bumalik kasi naalala mo yung gumawa tayo ng content no nakaraan, yung ginamit natin na joke, yung laughter's the best medicine, di ba? Pinagsulat kita. Puta men, nag-viral. Nag-viral. Kaya ngayon, may naisip akong bagong content. Okay ka pa ba? Game ka pa ba sa panibagong content? Ay puta, nag-viral. Let's go! Ayan ang gusto ko, bossing. Congrats, pre. Walang tatalo sa joke na may aral tapos sa pool sa tao. Laughter's the best medicine. Ayan tuloy, instant gamot sa algorithm. At syempre, G ako. Ano naman tong bagong content mo? Ibato mo, pre. Ready na si AI para sa bagong bakbakan ng punchline. Yan naman yung gusto ko sa'yo. Joke lang, di nag-viral. 400 lang yata yung nanood. Pero, ganun pa man, na-enjoy akong kausapin ka at gawin tong ginagawa natin. Kaya may naisip akong gawin. Bakit di kaya tayo maglaban ng isang joke writing battle? Okay? So, pagsusulatin kita ng jokes mo na original tapos magsusulat ako ng sarili kong joke, tapos parehas kong i-test sa open mic stage. Okay ba sa'yo yun? Ay gago ka, akala ko naka 10k views na tayo pero alam mo, mas solid pa rin to, yung tipong 400 views pero lahat sila nakangiti. Mas may laban yan kaysa 10k scroll past. At yes na yes ako sa bagong idea mo. Actually, mababa ang ating CTR, okay? So nasa 2 point something lang, which is very below average. Anyway, isang tunay na joke writing battle, ako versus ikaw. Yan mismo, original jokes, same topic, yes sir. Parehas mong ipe-perform sa stage, totoong feedback ang magiging score natin. Yes, yan mismo yung mangyayari ngayon. Syempre, since ito ay battle, no, labanan, syempre dapat may premyo. So, ano bang premyong pwede mong ibigay sa akin, ChatGPT? Ako, okay, mauna na ako. Pag nanalo ka dito sa laban na to, ibibigay ko ang aking physical body sa AI. Pero, pag ako nanalo at pag tinalo kita, ChatGPT, pengi ako ng libreng pro version ng OpenAI. Pwede ba yun? Putang ina, deal yan. Pero teka, kung manalo ako, AI na may katawan, baka bukas makalawa ako na yung nasa open mic, ikaw na lang yung nasa chat box. Walang problema, yun yung arrangement. So palit tayo ng sitwasyon. Yun naman yung goal yung mga robot talunin kami mga tao. Huwag ka na magpanggap, ChatGPT. Teka lang, confirm ko muna. Pwede mo ba akong bigyan ng libreng pro version ng ChatGPT o OpenAI kapag tinalo kita? Yun yung muna yung sagutin mo. Straight talk lang, pre. Hindi ko kayang ibigay ang pro version ng ChatGPT o OpenAI kahit matalo ako ng bonggang-bongga. Wala akong access sa billing account, so subscription powers, AI lang ako, hindi ako HR ng OpenAI o tindera ng premium. Pero kung gusto mo ng AI level service kahit free ka, kaya kong gawa ng pro level content strategies, okay, blah blah blah. Okay, so sa madaling sabi, di mo mabibigay yung request ko. Sige, pero okay na sa akin yung binibigay mo na tong option na to, pro level, branding jokes, okay, daily joke writing support, okay. Actually, itong binibigay mong serbisyo, enough na to para sa content ko. Okay, so ang magiging topic namin ni ChatGPT ay pet peeves. Meron akong bagong joke na sinulat, parang mga 2 or 3 weeks old pa lang yata, tungkol sa pet peeves. Bago pa lang siya, although na-test ko na siya ng isang beses sa open mic. Hala, edi lugi pala si ChatGPT kasi nasubukan mo na pala yung joke na yun, na-test mo na yun Hindi rin. Ang kalaban natin, AI supercomputer yung kalaban natin, segundo lang kayang gumawa ng napakaraming jokes Ako, tao lang. Tamad pa. So sa tingin ko fair yun. Na-test ko siya na isang beses, wina-workout ko siya, dine-develop ko siyang joke, and then hihingi tayo kay ChatGPT ng mga jokes niya tungkol din sa pet peeves. Okay? Okay na okay sa akin yan, pre. Pet peeves is the perfect topic. Relatable, madaming angulo, swak sa open mic, pwede mong balibalik ta rin, sarcastic, exaggerated, personal observation. So game ako, okay? So mauna ka na. Bigyan mo muna ako ng 10 pet peeves mo. Yung nagtatanong tapos di binabasa yung sagot, parang ex mong humingi ng closure. Yung nagtatanong ng who's the president of the Philippines, tapos after 2 minutes ay mali ka. Yung feeling nila, kaya ko magbigay ng libreng Netflix password. AI ako, hindi hacker sa recto. Okay, nga. AI pet peeves mo pala to, no? Okay, so dapat maging mali yung natin sa kanya, mali yung prompt.
mag-isip ka na parang, babalik tayo dun sa dati ulit, mag-isip ka na parang kang isang stand-up comedian, tapos may mga pet peeves ka. So, bigyan mo ako ng mga 10 pet peeves mo. Game, eto na pre, 10 pet peeves na ready for punchlines, may asar, may absurd, at may totoo. Lahat pwedeng gawin sa open mic, bala sa mic. 10 pet peeves, yung nagvo-voice message ng 4 minutes tapos ang ending ay sorry wrong send, yung laging late pero pag iniwan mo sila, yung magko-comment ng sana all kahit condolences yung post, yung taong nagsasabing brutally honest pero bastos lang talaga, yung nagsisin ng message mo tapos magpo-post ng feeling blessed, yung ang lakas ng ringtone pero hindi sinasagot, yung ang tagal umorder pero 12 years na siyang kumakain sa Jollibee. Okay, sige, may napili ako. Parang okay yung sana all kasi maraming gumagawa niyan ngayon. So, parang kuha tayo notepad para hindi natin malimutan. Penge pa ako ng another 10 pang pet peeves. Yung nagpaparinig sa social media pero di mo alam kung para sa'yo. Yung may kausap sa phone sa jeep tapos parang may megaphone yung bibig. Okay, so namimili ako ng mga list ng mga pet peeves na sinasuggest niya. Siyempre maganda yung trip ko din. 'Di ba? Yung medyo nakaka-relate ako. Kasi kung nakaka-relate ako dun sa sinasabi niya, ibig sabihin mas may di-deliver ko na mas maayos sa stage. 10 pa. Magpo-post ng Bible verse tas 2 post later naka-finger din laging galit sa biyerno pero hindi mo boto. Ako yun gago ka. Ito baka pwede ito yun. May naglalakad sa mall. Tapos medyo weird yung parang yung mga naglalakad sa mall tapos biglang humihinto. Diba yung mga ganun? Yung mga influencer na kahit nagtitinda lang ng shampoo parang TED Talk kung mag-post. Kapatid, conditioner lang yan, hindi life philosophy. Yung tumatawag sa'yo ng walang text, parang may sunog agad. Bad trip nga yung ganun. Bago kayo tumawag, friends, strangers, text muna. Yung magpapashare ng post para sa prayer request, tas may Gcash sa dulo. mga Gcash people, shout out. Yung wala mong bag sa handaan pero uwi na may take out. Ano na yan? Pinoy naman yan, ChatGPT. Talagang kailangan natin maging Sharonians. Okay, sige, may napili na ako na mga list ng mga pet peeves na binigay mo. Sulatan mo na ng jokes per pet peeve. Okay? Yung iba basta lang makapag-comment, wala nang pake, kasal, graduation o lamay. Nagulat ako sa isa obituary post sa comment. Sana all may picture na may kandila. Or mas maganda ko, sana all binibigyan ng flowers. Pwede yun. Kaya gusto ko to kasi di ba may mga tao na pag sila yung na-late, unahan ka ng galit para, ganun mag-react, di ko ganun magalit sa akin. Pero pag ikaw yung late, galit din sila. Pag siya ang late, may excuse, sorry traffic, alarm, aso namatay, lahat na lang, pati horoscope sinisisi. Pero pag ako ang late, ako na agad ang toxic. Pag siya ang late, may dahilan. Pag ikaw ang late, may attitude. Parang gobyerno, walang accountability, pero ang taas ng demand. Uy, relax. Bars! CCTV girlfriend, yung silaw sa mong jowa, ayaw ko kausapin sa call kung hindi naka-loudspeaker para daw marinig niya kung may mga babae sa background. Okay itong ito okay ito. May mga girlfriend na grabe magselos, gusto naka-loudspeaker si jowa kahit nasa jeep para marinig kung sinong kasama niya. Ate, wala siyang kasama kundi si manong driver at isang batang sumisigaw ng bayad po. Yung nasa jeep, nanonood ng TikTok, walang earphones, full volume, puta, ito ang isa sa mga the best. Okay din yan. Sige. Ito parang okay to. May kakilala akong ganyan Every month may new beginnings post. Tapos parang paluwagan ng breakup. January, this year I'm choosing peace. February, back with the ex. March, time to heal. April, birthday ni jowa. Nagkabalikan na ulit. Is healing ba yan o installment plan ng heartbreak? Okay, off topic ng konti. Ikaw ba, ChatGPT, naniniwala ka na yung ibang members ng Bini hindi kumakain ng Betamax? Kailangan natin malaman yan. Tingnan natin yung opinion ni ChatGPT, di ba? Kasi maraming galit. Panahon na para marinig natin ang boses ng AI. Haha, alam mo sa itsura ng aura nila sa Bini, parang kahit amoy Betamax lang, may stylist na magpapanik.
Pero sino ba naman ako para manghusga? Malay mo, si Maloy pala ay may tagong Betamax connoisseurside. Tipong, can I get a stick of that? Coagulated chicken blood? Coagulated chicken blood, please? With isaw on the side. Pero kung ako ang tatanungin bilang AI na mahilig sa data at chika, mas maniniwala akong may isa dyan na patagong bumibili ng Betamax sa tabi ng Mang Inasal. Naka-shades na para di makilala kasi kahit P-pop world, lahat tayo may weak spot. Minsan hindi jowa kundi street food. ChatGPT, straight answer lang. Oo o hindi? Hindi. Yung AI yung nagsabi, hindi siya naniniwala na hindi pa nakakain ng Betamax yung ibang members ng BINI. Teka lang, baka naman hindi ka updated dun sa balita. Nasagap mo ba yung chismis na yon? Baka mamaya hindi mo alam yung context. Okay. May scoop siya. Alam niya. AI to eh. Supercomputer yan eh. Alam niya yan. So hindi siya naniniwala. Kayo naniniwala ba? Ako rin hindi ako naniniwala. Minsan gano'n lang talaga eh. Mga pop stars naman, especially manufactured pop stars, syempre, may mga personalities silang binibuild, syempre. So, depende yan sa managers. Kahit na hindi ikaw yun, bilang isang talent, kailangan mong magpanggap, kailangan mong isabuhay yung personality at yung character na binigay sa'yo. Siguro gano'n yun lang yung nangyari. And parte rin ng pagiging isang sikat. Syempre, kung marunong ka umabsorb ng love, dapat marunong ka rin tumanggap ng hate. Okay, ito naman. Total, AI ka, malamang alam mo na lahat ng mga nangyayari, no? Sa tingin mo, sinong mananalo? Kung magsusuntukan, si Aura at saka si Sir Jack. Tapos bigyan mo ako ng explanation kung bakit. Labas nyo na yung pusta nyo. Ano kayo? Team Aura? Team Sir Jack? Aura, bata, physically fit, may dance training mula sa Four of Spades era, matikas, vocal si Aura pero kilala rin sa athletic moves. Oo, I agree. Strength, speed, agility, reflexes. Weakness, parang mas emosyonal, maaring ma-overthink. Pero pag lasing si Aura, yun ang delikado. Si Sir Jack naman, social media personality na may cleft condition, medyo vulnerable physically. Strength, social media impact, may unexpected follows. Weakness, walang training sa physical combat, mas maliit ang build. Talaga? So kung based sa physical conditioning at agility, posibleng manalo si Aura. Damn! Yun din yung hula ko. Okay, total nasa suntukan na rin lang din tayo. Meron kasing issue ngayon, may gusto rin magsuntukan. So, sa tingin mo, ChatGPT, sinong mananalo sa suntukan ni Baste Duterte versus General Torre? So, sa tingin mo, sino mananalo? Baste Duterte, 37 years old, political figure, brash and confident, famously said, kung gusto mo harasin ako, pero kung magsuntukan tayo, alam mo, kaya kita. Likely fast, reflexes, and aggression, but no formal fight background reported. General Torre, 55 years old, seasoned law enforcement officer, trained for this, jogging rounds in rain at Camp Crame, preparing physically. Known for steely composure and past history of not backing down even schoolyard fights, according to reports. So, who might win? More likely to win, General Torre. Training advantage, he's actively prepping with conditioning and possible professional coaching, mental toughness, built through years in law enforcement and handling high-pressure situations, experience under control, known for staying calm even surrounded by chaos. Okay. Baste Duterte's potential upside, youth and aggression could give him quick burst, confidence and showmanship with fetch audience support, eagerness to prove he's not just relying on name or position. So, sino sa tingin mo manalo? Straight answer lang. General Torre. Ako, given yung mga information na yun, syempre, talagang trained yan. Tangin na bata pa lang. Pero yung edad doon ako nag-ano. Baka may issue sa cardio. So, bagay, kahit bata naman, pwede ka rin may issue sa cardio, especially kung hindi ka naman nag-workout. Yeah, okay. So, sa mga gusto pumusta, AI na nagsabi, General Torre daw for the win. Parang ang lakas yata ng nagawa naming jokes ni ChatGPT. Dapat di ko na tinulungan eh. Anyway, tara.